Nagpakita na po si Boying, buhay na buhay. Okay naman. Wala na tayong problema dyan. So, ganun lang naman talaga di ba? Kaysa pahabain yan. Mr. President, makinig po kayo. May usapin kay Boying. Ano usapin kay Boying? Nawawala. So, maraming haka-haka. Sinugod sa ospital. Tigok na. Ano po ang para matigil po ang lahat? Magpakita, nagpa-interview, tapos. Maraming haka-haka, Mr. President, na kayo ay gumagamit. Ang simple lang, Pa-hair follicle lang, test lang kayo, tapos. Wala po. National Steel Corporation. Yan, maraming salamat. Kala ko may Philippine pa National Steel Corporation. Nakita ko po yun, napakalaki po, napakalawak po ng lupa, napakalaki na. Masyadong OA yung National Steel Corporation Lalo na yung katabi nun na Falls, Maria Cristina Falls. Wala kami sa Luzon yan Tuwan-tuwa na kami sa Aurora, Mother Falls ang tawag namin Pucha yung Maria Cristina Falls, nalula ako yung Mother Falls sa Aurora, akala ko yun na yung pinakamalaki. Wala sa kalingkingan ng Maria Cristina Falls Kaya, huwag kayong magtangka. Huwag niyong tangkain na payagan yung Mindanao na magsarili. Kawawa tayong Pilipinas. Hindi nyo lang alam ang potential ng Mindanao. Ang mga taga Mindanao, at least alam na nila yung potential nila. Kaya nilang maging mayamang bansa. Kasi marami sa kanilang mga politiko na may politikong Duterte sa kanila na hindi mga magnanakaw. Puta dito sa atin. Okay. Ngayon, paglantad po ni Boying, binanatan kagad. Kasi hindi nila masolve Alam mo Boying, sabi ni Boying, hindi lang po mga taga-executive, hindi lang yung presidente, mga secretary, mga gobernador, mayor, hanggang barangay captain, ang mga may usapin ng nakawan, may usapin ng korupsyon. Hindi lang po Kongreso na binubuo ng Senado at House of Representatives, mga senador at congressman, ang may issue ng korupsyon, sabi ni Boying. Pati po ang judiciary na binubuo po ng mga justices, judges, at lahat po ng mga korte sa Pilipinas, mayroon din daw issue ng korupsyon. Marami raw corrupt na mga judges at justices, particular, binabanggit niya yung Sandigan Bayan. Wala po kaming problema dyan. Naniniwala ako sa iyo, Boying, na maraming justices. Ngayon, ang problema natin, kung uunahin mo na naman yan na imbestigahan, hindi pa nga kayo nakakapagpakulong ng alam niyo, tukoy na natin na magnanakaw. Bakit mo nasabi ba dong na tukoy mo na magnanakaw? Ano po ba tawag nyo pag ghost project? Ang ginagawa mo, Boying, dinadivert mo lang yung usapan Gusto mo kaming magalit sa mga judges at justices. Tapusin muna natin to. Di ba? Ngayon, baka ikatwiran mo kaya wala napapakulong dahil kasalanan na ng mga judges at justices. Tapusin muna natin. Magpakulong muna tayo ng mga magnanakaw. Magpakulong muna tayo ng mga senador, congressman, lalo na ng mga congressman. Magpakulong muna tayo ng mga sangkatutak na yung mga umamin na sila ay involved sa ghost project na flood control. Umamin na ni hindi pa natin mapakulong. Yung pag-amin po nila, ibig sabihin, babawasan nyo lang yung, di ba ganun yun? Pag umamin ka sa krimen, mas maliit lang yung magiging sentensya.
Kunwari, yung krimen mo habang buhay. Kung ikaw umamin, gagawin na lang 20 years. Ganun. Patupad nyo na yan. Maaamin na. Dinig na dinig namin eh. Pinagamit po namin kay Bryce Hernandez yung aming contract, ay yung aming lisensya bilang kontraktor. Di umamin ka na involved ka sa nung tinanong siya, hindi ka ba binigyan? Binigyan din po. Binigyan. Automatic na yun. Lahat po ng kontraktor. Alam nyo, mapapabilis yan eh. Lahat ng kontraktor ng ghost project, kung ghost muna, unahin muna natin yung ghost. Lahat ng kontraktor, pakulong nyo na. Pag hindi sila umamin, habang buhay na pagkakakulong. Reclusion perpetua. Kasi, hindi pa ba krimen yan? Isunod nyo yung lahat na nakapirman taga DPWH. Pasimplihin nyo lang po. Di ba? Ewan ko, hindi ko po alam kung iniisip ba nila yan, naiisip ba nila, hindi nila iniisip, o talaga nagtatanga-tangahan lang lahat. Nasasabihin mahirap. Hindi naman po mahirap eh. Simulan nyo sa very obvious. Merong ghost project. Anong gagawin natin? Lahat ng contractor muna. Alangan naman sila lang. Sabi ng contractor, putya, may kasabwat kami rito, kami lang ba makukulong? Contractor. Very willing naman yung mga contractor na magtapat. In fact, may mga nagtatapat na ayaw pa rin kasuhan yung mga pinagtatapat ng contractor. Panay kasi protection ang ginagawa ninyo. Boying, huwag ka na muna magdagdag ng mga judges. Pag natapos mo yan, nakapagpakulong kayo, hindi po, pinakamalaki po talaga Saudi. Pero biro po yun. Ano na po yan? Yung US po, siguro top 5 sila. Pero hindi po sila ang pinakamalaki. Saudi po nga, record na yan eh. Ano pa bang ebidensya ang gusto ninyo sa ghost project? May kumubra. Pakulong nyo yung kumubra. Lahat ng pumirma, pakulong nyo. Unti-unti, kung gusto nyo ng unti-unti, isa-isayin natin yung ghost project muna. Pag nakakulong na lahat ng involved sa ghost project, isunod naman natin yung substandard para nakakaraos tayo. Di po ba? Kasi yung mga yan, may bilyonaryo yung mga yan eh. Hindi po sila papayag. Kung pinakulong nyo sila, hindi po sila papayag na sila lang ang makukulong. Gagawa at gagawa sila ng paraan para makulong yung mga kasabwat nila. Parang si Saldico. Aminado na nga na meron talaga silang pera eh. Pero hindi siya papayag. Ganun po ang kultura ng mga taong hindi yan katulad nating mahirap na ay nabisto tayo. Hindi po ganun eh. Yung mga bilyonaryo pong katulad ni Saldico, kung alam na siya na ididiin, mandadamay na yan. Kita nyo, dinamay na lahat. Pati si BBM, dinamay na niya. Pati yung pamilya ni BBM. Ipakulong niya mga bilyonaryong kontraktor lahat. Tapos, idadamay na nila lahat din. Lahat din po ng mga nakapirma lang. Ipakulong nyo na rin. Nakapirma sila, tapos ayaw nilang kumanta. Ang problema po, hindi po yung kawalan ng kumakanta. Alam nyo po, spoiled masyado yung ating nag-iimbestiga ngayon. Pinakamadali pong imbestigahan. Bakit? Ang dami pong kumakanta. Ang dami pong whistleblower. Ay, teka muna. Mamimili kami ng whistleblower. Ang kinakailangan namin whistleblower, kahit kinakailangan magsoli. Puta, sinulian. Nagsusuli ng 170 million. Bilyon na nanakaw nun. Puta. Kayo naman, no? Yan yung problema eh. Parang ang hirap-hirap, pinahirapan, tas Cabral Files. Mahirap po bang unawain yung Cabral Files? Mayroon pong file si Cabral ng pinagkagastosan
Sinabi ni Cabral nung buhay pa siya, merong mga request, di ba? Re-request sa kanya. Yun na nga yung Cabral Files. Sino yung mga nagre-request na yun? Ngayon, instead na banatan nyo si Libiste, ano naman kinalaman ni Libiste? Nakipag-agawan. Puta, anong kaso yung nakipag-agawan? Parang ang gusto lang sabihin, mas mabigat pa yung kaso na makipag-agawang ka sa dokumento. Agawin mo yung dokumento kaysa sa magnakaw ka ng bilyon-bilyon. Okay lang magnakaw ng bilyon-bilyon. Pero ang pinakamalaking kasalanan ay yung makipag-agawang ka ng dokumento. Puta, gusto nyo lang siraan si Libiste. Di ilabas nyo yung dokumento. Ito yung tunay na dokumento. Bakit hindi nyo ilabas? Simple, di ba? Lahat ng sinasabi nila ngayon, alam na natin ang lahat. ICI, tayo natin ang ICI. Ay, wala palang kakayahan ng ICI. Ay, kulang ang kapangyarihan. Bigyan natin ng kapangyarihan ng ICI. Ano silbi na ICI? Wala. May napakulong? Wala. Ano silbi? Wala. Para lang i-delay. Para yung galit na galit ka. Ang ICI parang binuhusan ka lang ng tubig. Tapos, salita na naman ang salita si Lacson. Na itutuloy niya. Ano ba itutuloy mo? Dumakdak sa press con? Mag-imbestiga ka bilang Blue Ribbon Committee. Alam niyo po, simplihan lang natin. Magtrabaho kayo lahat. Yung dapat gampanan nyo, trabahuin nyo. Hindi yung, nagsasabi ka ng 2 million. Biruin nyo. Napatunayan. Kinik-clickbait lang kayo ni Libiste. Kagat naman kayo ng kagat. May 2 million na bonus na binigay. Hindi bonus ang tawag dyan. Di nahuli kayo, may 2 million pala kayo. Outside ng regular na MOOE, pag Pasko, meron pa kayong 2 million. Hindi pa pala yan. Dahil dyan sa sinabi ni Libiste, yung isa ring epal-epal din, RRR, na si Toby Chanko, binisto kayo. Kada pala may break. Bakit iba-iba ang tawag ninyo? Alam nyo, yabang kayo na yabang. May bagong batas na naman. May bagong batas. Sangkatutak na yung batas natin. Alam nyo, ang gusto lang namin sa inyong mga senador at congressman, mag-imbestiga kayo ngayon tungkol dyan sa mga magnanakaw. Makapagpakulong kayo.